So, ito na nga yung last day ng Oslob tour namin. Kasi after nga nito, pabalik na rin naman kami ng Cebu City. At mahaba-habang oras na naman yung ibabiyahihin namin. So, gumising nga pala kami ng 5 AM nung time na to para pumila. Dahil alam nyo ba, kahit madaling araw pa lang, sobrang haba na ng pila dito para lang sa whale shark watching. And mostly, ang nakasama nga namin sa boat ay more on mga Koreano. Ayan. So, kami lang ang Pilipino dito at yan si Kuya. Wow, Pilipino, Indiano nga pala si Abby, no? Well, anyway, aside nga sa canyoneering na hindi nga namin napuntahan, isa nga pala to sa inaabangan ko dito sa Cebu tour namin. Kasi first time ko lang din makakakita talaga ng whale shark sa buong tanang buhay ko. In person na la, syempre ba naman yung napapanood mo sa TV or YouTube? At kahit sa Maynila ay hindi ako nakakakita nito. Alam nyo ba, every morning, ganito ang eksena dito. Kasi pagsapit ng tanghali, hindi mo na sila makikita dito. Mabuti nga daw, kahit dalawa lang sila, meron at meron pa rin, 'di ba? Kasi yung ibang araw ay nasa ibang lugar. Pero may mga panahon din talaga na sabay-sabay talaga silang magkakasama. So, ang dami nagtataka din nga sa shots na to kung paano nga daw namin nakuha. Akala nyo GoPro, no? Charot. iPhone 13 Pro lang yan. Tapos ang dami nagbebenta sa labas ng lagayan ng phone. So ayun, bumili kami. Kasi dahil nako, napakamahal dito ng pagrenta ng GoPro. 700 yata, parang ganun. Sa mall nakapag-rent kami. Ayun yung binayaran talaga namin. Tsaka yung mga fins. Kaya si Abby na nagsabi na try na lang namin yung sa phone. And hindi naman kami nagsisi so far. Maganda pa rin yung mga shots. Basta maganda ang lighting, no? Alam niyo, dito ko na-realize na napakahirap lumubog dahil dun sa vest. Kaya tinanggal ko yan. Kita mo, halos para kaming nalulunod ni Abby dito. Hindi kami magkandamayaw. So sabi ko kay kuya, kuya, kunan mo ulit ako at muntikan ko pa nga masipa si baby girl. Nakoy ko nagkataon nagbayad pa tayo ng multa. Pero so far, napakasulit na experience dito. Wag na wag nyo kakalimutan bisitahin to pag nagpunta kayo ng South. So, noong mga oras na to, tinatawag na kami ni kuya na umangat na daw. Sabi ko kay Abby, tara, try natin lumubog pareho sabay. At alam nyo ba, nagkatampuhan pa kami dito dahil lang hindi ko mailagay tuloy maitapat sa kanya yung camera. Ayun, ang selfish ko daw. Kaya nag-walkout ang kuya mo. So after nga namin sa whale shark watching, dito na kami sa Sumilon Island napunta. So bago ka nga mapunta dito sa isla na to, sasakay ka ng isang barko. Barko daw. I-boat lang yan. Tagalog na nga lang, nagkakamali pa. Tapos alam nyo ba na nandito kami sa Sumilon Island? Gusto ko lang naman talagang kunan ng video yung view na to. Kaso napagbintangan pa ako. Did you start recording this for that girl? No? Fun. Okay. Why are you looking at someone's butt ba? So, dito nga sa Sumilon Island, wala naman kami masyadong ginawa dito. Dahil wala din naman talaga magagawa dito aside sa snorkeling, ganyan. At buti na lang, madami din kaming dalang snacks no mga time na to. Kasi bumili kami bago kami pumunta dito sa island. At sabi nga ni Kuya, wala naman daw mabibilan dito. Si Kuyang tour guide namin at driver na rin, ayun. Dahil napasarap nga kami na kwentuhan, hindi ko na malayan na nakatatlong oras na pala kami na nandito. Kaya pagbalik namin sa kabilang isla, ayun, nagiinit ng ulo ni Kuya. Kasi ang layo pa nga daw ng babiyahihin namin pabalik, tas ang tagal daw namin. Kung kami daw inasa joiners, naku, panigurado daw na iwan na kami. Samantalang siya nagsabi na take your time daw, wala naman siya sinabi na oras sa amin. Wala rin namang signal, anong gagawin namin? Hindi na rin kami masyado nakaligo dito kasi ang lamig nga rin ng tubig. Gawa ng mga oras na to, medyo maalinsangan din. At sobrang hangin, ganun. Tignan na naman kung gaano kalinaw yung tubig nila dito. Kitang-kita mo yung isda dyan. Sobrang natuwa kami ni Abby kasi hindi na kami nag-snorkeling pero kitang-kita mo yan. Ayan ang cute nila. Nakita lang namin yan habang nag-aantay kami ng boat pabalik. So, skip na nga natin ang lahat. Ito na nga yung time na papunta na kami ng Simala Church. Ito na yung last stop namin sa itinerary once na pabalik ka na ng Cebu City kasi madadaan nyo itong Simala Church. Actually, napakaganda dito. Hindi mo siya akalaing mukhang simbahan. Mukha kasi siyang castle sa labas at sobrang laki. Actually, hindi pa rin nga siya tapos gawin eh. Until now, ongoing pa rin yung construction niya. Siguro napakaganda nito pag natapos talaga. Kaya pala isa to sa mga dinarayo dito sa South. At alam niyo ba, meron silang malaking museum sa loob ng simbahan kung saan doon nakalagay lahat ng mga testimonies, ng mga nagdasal doon, lahat ng pumasa sa mga board passers, pati lahat ng mga letters nila naka-display doon. Medyo hindi na nga ako nakapag-video ng mga iba dito kasi medyo nakapag-focus kami sa loob ng simbahan tapos nagdasal lang kami ni Abby. Hindi na kami masyadong nagstay ng matagal dito. Siguro nagtagal lang kami dun sa likod, sa pahalik nila. So hanggang dito na nga lang muna yung mini vlog natin, no? Kasi yung kasunod nga pala nito is yung date namin ni Abby sa SM City Seaside, Cebu. Abangan nyo na lang. Follow nyo na nga din pala ako sa mga social media platforms namin. Ayun lang, bye!